Samantala sa punto ito, makakausap naman natin si Vice President Jejomar Binay. Magandang tanghali po, Vice President. Si Rafi Tino po ito. Live po kayo sa Balitang Hali. Hello. Opo, Vice President. Yes, sir. Opo, sa Balitang Hali po, live po kayo. Nabanggit niyo po kahapon yung pangalan ng inyong anak na si Nancy at may mga nagsasabi na ito'y isang forma ng pangangampanya sa Butuan. Ano pong masasabi niyo rito? Alam po ninyo, sa lahat naman, laging mayroong pumupuna, may pumupuri. Hindi naman ibig sabihin yun, yung sinasabi nila, tama. Mm-hmm. Pero, yung tanong mo, na ano masasabi ko doon sa pagkakabanggit ko ng anak ko, lahat ng mga nasa, di ba inilahad yung mga pwede na mga salita o sabi na presidente pag may pagkakataon kahit sa mga opisina namin, nababanggit namin yung aming mga kandidato. Di ba? Mm-hmm. Pero pag yung pagkakabanggit ko, hindi ko naman pinababayaan ang trabaho ko. Na hindi naman nagpapayad ang trabaho ni Pangulo. Palagi itong magiging masama yun kung hinahaluan ng politika na apektuhan ng trabaho. Vice President? Opo, medyo malabo lang yung po yung dating sa amin ng inyong linya ng komunikasyon. Pero in any case, ang binabanggit niyo po rito ay hindi po pangangampanya yung pagbanggit ng pangalan ng inyong anak na si Nancy Binay. Habang ginagawa yung inyong trabaho bilang HUDC section. Kung kampanya man, hindi naman masama, hindi naman bawal. Mm-hmm. Ginagawa naman lahat. Opo. Magmula nga ibang ulo, yung mga ibang mga elected officials. O hindi ba? Sa kanilang paglalakad, pag kami pagkakataon, nagbabanggit ang kandidato nila. Mm-hmm. So dapat po lahat ng government official na may function ay hindi po dapat din gawin ito. So kung nababanggit po yung ibang issue aside from yung mga trabaho ninyo, okay na po, campaign season naman po ito. Excuse me we are allowed to campaign Mm-hmm. Sinabi ng Comelec na kami magkampanya. In fact, pati mga department, mga sekretary ng mga department sa RAFI, nagkakampanya. Mm-hmm. Vice President, talaga medyo malabo po yung dating ng inyong signal dito po sa amin. Nandito po sa opisina kasi. Sorry. Sir, okay lang ho ba? Medyo mag-move lang ho tayo ng konti para siguro gumanda yung inyong signal. Pero sir, maiba naman po tayo. Ano po yung tulong na maiabot natin sa mga kababayan nating hindi pa makauwi sa Saudi Arabia dahil undocumented? Ano po yung move na ginagawa ngayon ng Office of the Vice President? Di ba ang DFA humingi na ng gumagawa ng recommendation sa gobyerno ng KSA na i-waive na yung mga requirements bago mabigyan ng exit visa. Kasi alam ko ninyo mga kababayan, meron po sa Middle East, ang isang issue lagi yung exit permit. Meron kang inutang o meron kang yung kontrata mo, hindi pa natatapos, hindi ka bibigyan ng permiso ng employer mo o may utang ka sa taxes, hindi ka makakuha ng exit permit. O yun na nagiging problema. Kaya ba ngayon, meron tayong ginagawang representations sa government of Saudi Arabia na kung maaari i-waive na lamang itong mga requirements nito. Mm-hmm. Pero, hello? Go ahead po. Pero, pagdalawahin natin yung grupo yan na alam po ninyo mga kababayan, dalawa po yung klaseng na-apektuhan dyan sa ating mga kababayan o W. Yung isang grupo ko, ito yung kasama doon sa kampanya ng Saudi Arabia na yung mga illegal workers, yung mga undocumented. Merong kampanya ngayon ang pamahalaan ng Saudi Arabia. At yun, yung pinakahuling balita, pumayag ang Saudi Arabia na hanggang July pa. Pangalawang beses na ito may extend, Kasi they've been given initially 3 months
para mag-comply. Yung magawa nilang maging legal sila. Kung hindi naman, talagang sila sa pilitang paalisin. O yun, bababalik ulit yung problema natin sa exit requirements. Okay? So, yung isang grupo, Rafi, ito yung taunang nangyayari yan. Yung ibang mga nationalities, lalo na yung Indonesians, ganyan din yan. Na taon-taon may mga kababayan tayo na desperate na, wala namang trabaho doon, etc. Gusto na silang i-deport. Gusto nilang ma-i-deport sila. Ang problema nga, babalik ulit tayo doon sa exit visa. Pero Vice President, panghuli na lamang po, may assurance naman po yung ating mga kababayan na makakauwi sila bago yung July, kung saan po pwede na silang arestuhin ng Saudi authorities. Makakauwi sila ng Pilipinas bago noon. Hopefully, maka-comply sila, malilegalize nila yung kanilang stay doon. Yung pilit ng time na yung Rafi is a period for them na makabuo sila ng kanilang mga requirements para maging documented workers nila. Okay. Sige po. Okay, marami. Sana, Rafi, at dito sa opisina namin, may signal sa iba. Oo nga po. Sige po. In any case, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat. Magandang tanghali po, Vice President Jejomar Binay.